patay na patay kayo mag-import eh. Hindi nyo ba alam na alam ko naman kaya gusto nyo mag-import, gusto nyo ng pera? Madam Senator, I need to also to emphasize na out of the 24,000 dairy animals, sabi ko nga po, halo-halo na ito, babae, lalaki, mula bata hanggang inahin. Nasa 5,500 po ang gumatas nung 16 million po. Ano? Yung Sabi inahin ko po, dairy animal, Yes bakit may lalaki? Ang dairy animal, babae lang. yes po. Di hiwalay mo sa 24,000 yung lalaki at babae. Ano? Sige po, ihiwalay po namin, Madam Chair. Alam mo, pag ganyan kayong sumagot, sasabihin ko, napakabobo nyo. Mali yan. Gawin nyo yan. Ano ba yung mga sagot na yan? Yes, Your Honor. Pasensya na po. Sasabihin mo sa akin, dairy animal, 24,000, tapos sasabihin mo may lalaki. Pag dairy animal, walang lalaki. So in terms of, I'll just report some of the data, no? So in terms of milk production, we are increasing by about 15% a year, no? Yung local production ng milk natin from Carabao. And we are targeting to double the volume of milk in the next 5 years. So next slide. What is the implication of that with regards to our milk supply? Kasi 1% tayo eh. Ano magagawa mo para increase yung 1%? Ano ang target mo every year na contribution mo to increase our milk supply? So, since the base ng ating production is still 1%, so based on this projection, we can double the production every 5 years if we can grow only 15%. But I think the NDA counterpart is bigger, no, in terms of volume. For PCC, we are targeting a 15% increase. The production ng Carabao will double every 5 years, ma'am, yung contribution niya. So, 2% after 5 years. yeah, I think for the Carabao now, the Carabao sector will contribute, but the cattle is will contribute bigger. Cattle, mas malabo pa yon. Ikaw na nga lang ang pag-asa eh. Yeah, for the Carabao, because yun nga, our we can double, no, we can double the production. Years. Yeah, 5 years. After 5 years, maloloka ako sa inyo. Ano Mm-mm. tayo next year, ano yung following year, para may target tayo. Kasi parang hindi pwede naman 1% after 5 years. Ano ba yun? Double after 5 years. It's ko di 2% lang after 5 years. Maloloka ako. Base, yung current volume nyo ngayon. Yeah, yun nga, yung current volume natin, nasa 6 million liters yung Carabao contribution. So we will grow that about 15 to 20%, no, a year. So yun nga siguro, but ma'am, after we can, because the base is small, ma'am. Na double. Kasi ang panggagalingan napakaliit. O hindi pwedeng double kasi after 5 years, kasi that means magiging 2% ka after 5 years, sobra naman yun. Liwanagin mo. Let's talk of liters, not ilan Yes po. liters? Base dito, ma'am, we have nasa mga 6 million liters ang maproduce natin this year. 23, 6 million. Mas malaki pala ang cow sa'yo kasi Mas malaki ang cows, ma'am, because mas malaki naman ang volume ng cows, no? But itong data, ito kasi, ma'am, yun lang ang part ng program natin. 24, 8 million. (2025) ilan? 2025 na sa mga, yun sa next year, ma'am, 2 million. 2 million. So maging 8 plus another 2 million. Lagyan lang natin every year mayroon tayong additional 2 million. So
Anak yun, madadagdagan ng bird. Yes po, ma'am. Kasi ang next production year kasi niya is manganak siya after 3 years. So doon tayo malaki na yung increase after after 3 years. O 2025, 2 million din. 10 million liters. Yes po. O tapos 2026 ano? So we can increase by about 3 million. Doble. Dapat dumodoble. Kasi pag nanganak, doble. Diba? Ang anak ng, alimbawa, ngayon ganito karami, nanganak, di doble, doble. Dapat doble ng doble. Tatlong taon daw po bago mga anak yung pinanganak. Ano? 3 years pa kasi manganak, ma'am, ulit. No? So, Existing, manganganak uli yun eh. yes po, ma'am. Siyempre, yung anak niya, yun rin yun ang produce niya, di ba? Yung maintaining production niya. Ngayong taon. O di next year, nanganak ka. So, Anak ulit the following year. Di ba every year manganganak ka? Oh. So, in addition to sa bata na manganganak after 3 years, yung dati, manganganak every year. Tama? kasi siyempre yung base natin, for example, 6 million liters ngayon, maintain yon kasi manganak siya every year, magproduce siya. Pero Yung anak niya, madagdagan, after 3 years pa siya mag-produce ulit. No? after 3 years, kung taon-taon nanganganak, Yan. meron, So, dadami. dadami yan, ma'am. So, yung exponential yung growth, the next 3 years, doon natin makukuha yung exponential growth. Sabihin nyo nga, ganun ninyo exponential kasi hindi naman nakakahiya naman na every year eh. Madadagdagan lang ng 1. Diba? Hindi nga 1 eh. Ano lang eh, 20% lang. Mm. Yes, sige, Senator, we can. Andyan ang NDA. Ikaw NDA, ano mangyayari sa'yo? Kasi gusto ko yung milk supply natin. I-solve natin yun. Nakakahiya yung 1% of demand. So, actually, ma'am, we have already launched our new program, the Dairy Herd Build Up, because that is the important component para ma-increase yung ating dairy Carabao population. So, as of last year, based doon sa PAC survey, nag-increase na lang 10% yung ating population ng dairy Carabaos. No? So, because of the infusion ng ating How many heads total? Yung tinatanong natin ni Ma'am yes, Chair. based doon sa report, mayroon tayong 30,000 dairy Carabao population. No? So, if we could increase that. That's nationwide? Is that nationwide figures? Yes po, Senator. Halimbawa, 30,000 ang population mo, nanganak. Di 30,000 din ang anak, di double. Bakit ka 10%? So, yun nga ang concern natin ngayon, ma'am, because not all, yung mga dairy population natin napupunta sa slaughter, yung ibang animal. So, that's why Let's ang ini-slaughter natin yung male. Ang mga female, ginagawa natin dairy animals. Bakit pupunta sa slaughter? Ba't nyo i-allow na yung mga female lang i-slaughter? Ang slaughter yung male. Di ba? Ang male is for meat and the female is for milk. Di ba? O bakit mo dadalhin sa slaughter? so yun nga, yun ang ating O kaya nga. Oo nga, kaya nga. Pero hindi ako maniwala na 30,000 dairy animal mo, manganganak lang 10%. Hindi siguro, mali yun. so I think yun ang effort. Station mo, iho. Dapat double. Ngayon, kung hindi talaga nanganganak, hindi naman 10%. Yes, yun nga, based sa aming evaluation, it's not only 30,000, no. That's the PSA report, no. Based sa aming mga calculations, nasa mga 60,000 yung actual population if we will conduct survey. Ngayon, ilan ang male, ilan ang female?
Normally that's 50% male, 50% female. No? O di kung 60,000, 30,000 Yes po. in. Yes po. Tapos yung 30,000, yun ang dadalhin mo sa slaughter, di ba? Yes po. Wag mo dadalhin yung female sa slaughter. Ayun, kung may 30,000 ka nanganak, ilan ang mga nganak? Hindi 10%. It's about 50% ang mga anak. 15,000. Yes, yes po. Di 45 na the next year. Mm-mm. 45 na the next year kasi nanganak na, 'di ba? Ng kalahati. O ngayon, yung 45 manganganak uli, ilan ang manganganak doon? So yung 15,000 na dagdag, manganak yun after 3 years pa po, no? So Manganganak uli yung yung 30 Yung yung 30,000, so yes po. 15,000. Okay. So manganganak uli yon 30,000 uli. 15,000 uli. Mm-mm. Oh. Tapos di additional, di ano na yan, 30,000 na. In hindi, mga 15, 30. Hanggang ilang taon bago siya tumigil ng panganganak? On the average, mga 8 years or 10 years. Mm-mm. Gumawa ka ng program para makita natin. Hindi mo pwede sabihin 10% kasi kalahati nanganganak eh. Tapos yung mga nanganak na yon, manganganak uli after 3 years. Gumawa ka ng program para makita natin. Yes po, Senator. So we will conduct survey doon sa increase ng population. Yes. Ngayon, yung Carabao, ay yung cow. Ilan ang cow sa Pilipinas? Right now po, ang dairy animals po, ang total ay nasa 24,000. Pero halo-halo po yun, Madam Chair. Mula po sa bisirong lalaki hanggang sa mga inahin. Ibig sabihin, mas konti ang cow? Mas konti po, pero we produced 16 million liters last year. Magkano pinoproduce ng Carabao? Ilan? 6,000 lang, yung 30,000? 6 million, 6 million, 6 Senator. Tapos yung cow na, ilan ang cow? 24,000 po. Lahat yung dairy? Lahat po dairy na baka po yun. Ngayon, magkano pinoproduce niya? 16 million po noong 2022. So on the average, magkano, ilan liter? Madam Senator, I need to also to emphasize na out of the 24,000 dairy animals, sabi ko nga po, halo-halo na ito, babae, lalaki, mula bata hanggang inahin. Nasa 5,500 po ang gumatas nung 16 million po. Ano? Yung Sabi inahin mo po, dairy animal, Yes po. bakit may lalaki? Ang dairy animal, babae lang. yes po. Di hiwalay mo sa 24,000 yung lalaki at babae. Ano? Sige po, ihiwalay po namin, Madam Chair. Alam mo, pag ganyan kayong sumagot, sasabihin ko, napakabobo nyo. Mali yan. Gawin nyo yan. Ano ba yung mga sagot na yan? Yes, Your Honor. Pasensya na po. Sasabihin mo sa akin, dairy animal, 24,000, tapos sasabihin mo may lalaki. Pag dairy animal, walang lalaki. Ayan. Yes po, Your Honor. Nainis na ako. Your Honor, to provide an Alam ko, sa lahat ng agency ng government, sa inyo ako banas na banas kasi nahihimatay ako that you are in existence for 30 years, 1% of demand ang production nyo. Ano ginawa nyo for 30 years? Tapos ngayon sasagutin nyo ako ng ganyan. Napakamali naman yan. May hindi mo alam kung alin ang lalaki at alin ang babae doon sa iyong population. Tapos, yung sasabihin mo sa akin, production mo ng milk, dapat katumbas yun ng history na magkano pinoproduce ng isang dairy, isang cow na milk. 7 ba? 7 liters per day, ganon. Di ba? Pounded yan eh.
Oh, kasi pag namimigay tayo ng dairy animal, kino-compute ko yun eh. Sabi nila minimum 5 liters a day. So 60 pesos ang isa. So yung nag-alaga ng isang animal will earn 300 pesos a day. Doon ayusin nyo yan. Nahihimatay ako sa inyo. Para, kaya pala nagkaganyan tayo. Hindi alam. Mag-aral kayo. Mag-aaral. Kayo yung naandyan. Mali yan eh. Kasi kung meron kang ganitong population, ilan ang manganganak sa isang taon? Yun ay dadagdag mo. Sabi mo, after 3 years, manganganak din yun. Di ilinya natin kung ilan yon. Tapos yung existing mo, manganganak din yun. Di ba? Oo, ayusin nyo, projection nyo. Ba't ganyan ang sagot nyo? Naku naman. Tapos ikaw, NDA, mamimigay ka, hindi maintindihan. Minsan 10, minsan sinabi ng 50. Kasi yun ang minimum to justify a processing equipment. Tapos mamimigay ka, minsan 10, minsan 15, Ako nga, hindi ako humingi sa inyo, bumili ako ng 50. Kasi sabi, yun ang minimum para to justify a processing equipment. Oh, bakit hindi nyo bigyan ng 50 yung isang co-op? Paano nila i-justify yung processing nila? Kung bibigyan nyo ng konti. Tapos pinagpipilitan mo, mag-i-import ka, sinasabi na ng mga farmer na hindi na kailangan mag-import, yung na lang. Artificial insemination na lang, ang mahal-mahal ng imported. Tapos yung imported mo, pagdating dito, namamatay pa dahil hindi maka-adjust sa Pilipinas. Tigas ng ulo nyo, naiinis. Mag-aral kayo at bumalik kayo. Di pwede yung explanation nyo yan. Ilgo na lang sa sugar. Ayusin nyo yan. Yung projection nyo, ayusin nyo, mali yan. Yes po, Senator. Yun nga, I think yung program natin will increase doon sa After 5 years, what do we expect from you after 5 years in terms of supply? Kasi hindi na nga pwede mo sabihin sa akin na after 5 years, i-increase mo yung 1% ng another 1%. Diyos Marios. Excuse me. Di ba? Kasi siya sa ako. Wala. So you cannot. Bakit hindi nyo mamomonitor Hindi kayo nga. nagbigay? Binatawan Magpo-project ka eh. Binutawan niya nila. Bakit nga, Pamigay lang. bakit nyo hindi i-monitor nyo ang milk supply? yes po. Performance nyo. Oh, Yes, I think after 5 years, 2% kayo. Pagtatawanan na naman kayo. yeah, pero yung ating total dot Mali yun. Mali talaga. Mali yun. Sila nagmamanage eh. They should be in control of the situation. Yeah. Kaya pala nagkakaganyan yun. Hindi reward pa. Bababariling ko. Claim naman. Actually. We'll go to SRA. Ayusin nyo yung report nyo. Papalik kayo sa Webes. Ayusin nyo today. Mag-usap kayo. Mag-projection kayo ng tama. Hindi pwede yung 30 years, 1% of demand. Gusto nyo another 30 years, 1% of demand na naman. Ano ba yan? Sayang ang hirap sa inyo. Oh. Ang mura na ngayon, may technology na yung artificial insemination. Hindi nyo naman kailangan mag-import na ng patay na patay kayo mag-import eh. Hindi nyo ba alam na alam ko naman kaya gusto nyo mag-import, gusto nyo ng pera? Hindi na naman kailangan mag-import. Meron ng mura lang yung bibili ka nung Tapos may suggestion, Yusek, na mag-establish na tayo nung pag-produce nung yon, yung ginagamit sa artificial insemination. Ilagay nyo sa budget nyo na mag-establish na tayo ng gano'n. Ilagay naman. Saan linagay? Hindi, ilalagay sa 2020. Sa PCC. Pero yes po, Senator, may yung Sa Carabao at sa cow at sa goat. Hindi dapat Carabao lang. yes po, itong ating sex semen facilities ay magagamit for Carabao, cattle, so,
1%. After 5 years, maluloka ako sa iyo. Have you accounted the private sector investment? Yeah, there are, for cattle, there are private investors. So make a projection. Paano ba projection niya? Milk production. Mhm. Madam Chair, if I may, siguro, this coming Thursday, please prepare the projections. Kasi nga, we have to justify, this is the budget hearing, on why we will continue this program if it's only producing 1%. In 30 years, dapat it should have been more. No? Kaya I understand the frustration of our chair. So, kailangan meron tayong projection. Second, third year, fifth, and the fifth year, dapat ganito na karami ang increase ng production ng dairy natin. And Madam Chair, I know that the Philippine Carabao Center in Nueva Ecija, ang laki na naitulong niya sa mga farmers, no, as a alternate livelihood. Pero dapat naikalat natin yan. Hindi lang na-confine doon. So I think yung projections will be very vital on Thursday. Yes po, Senator. So, our projection will be based on doon sa ready-to-drink milk, no? Kasi yun ang pinoproduce natin. Not talaga doon sa total milk production because majority of the demand natin ng milk ay yung mga powder milk, no? So, yun ay na-import. Yung pag-compute natin in ready-to-drink milk, I think nasa mga 20% na yung ating self-sufficiency. You have to justify yung sinasabi nyo na 20%. Let's see it, di ba? Kung how you are developing. I-explain nyo sa akin kasi mali yung sinasabi nyo eh. Hindi naman tayo interesado doon sa ini-import natin eh. Kasi gusto natin, in the long run, kumonti yung import at lumaki yung local. So, wag nyo sasabihin na nakakainom ng milk ang mga tao. At saka yung imported milk, tingin ko, ang nakakainom nun yung may kaya, middle class. Ang middle class sa Philippines, 15% lang eh. Ang lower class, 85%. So, gusto nating bigyan ng milk yung 85%, especially in the rural areas. Kaya nga nung tinutulungan ko kayo mag-increase ng production, ginawan ko pa rin kayo ng market kasi noon at the same time ipinapasa yung masustansyang pagkain para sa DepEd. Nilagay ko doon na ang DepEd bibili sa inyo, doon sa inyong mga beneficiaries, yung mga para wag na magsasabi sa akin na walang market, di ba? Kaya magko-continue sila at saka ang laking bagay para sa mga kababaihan kasi sila nag-aalaga. May kita na rin sila, hindi lang yung mga male farmers ang may kita. Meron na rin tayo mga female farmers na kumikita sa dairy. Yun ang gusto natin. Lumaki na yung kita ng ating mga farmer at kasi nagkaroon na ng income yung kanilang mga asawa. Tapos, nakainom ng gatas yung mga bata natin sa probinsya kasi may production na tayo ng milk sa probinsya at mabawasan naman yung importation natin ng milk na 99%. Sobra naman yun. Nasa shock ako doon sa 99% eh. Kaya kayo tinutulungan ko. Ayaw naman kayong mag-cooperate. Ba't ayaw nyo mag-cooperate? Tinutulungan nga kayo na kasi siyempre pag sinabi 30 years kayo tapos 1% ang production yun, di ba? Kahiya-hiya yun. Ako magtatrabaho ako 30 years tapos 1% ang production ko. Pwede na ako magpakamatay. Wala akong saysay. Di ba? Ano ba yun? Sus Maria Jose. Ayusin niyo yung projection nyo. At saka huwag mo sabihin sa akin na dahil pinamigay nyo, hindi nyo alam ang mangyayari doon sa pinamigay nyo. That's your job. That's your job to monitor. And to see if our development plan is maganda or pangit. Kasi kung pangit, papalitan natin. Alam mo, naisip ko lang yung yung model na yan kasi nagpunta ako sa Pagadian City, may isang barangay doon na binigyan ng OSAID ng baka, yung lahat ng mga asawa ng farmer.
Tapos may processing plant sila doon sa isang tindahan nila doon, isang barangay lang sa Pagadian City. Tapos sabi sa akin nung co-op na may-ari nung processing, binebenta daw nila doon sa school sa barangay, yung kanilang produkto. So sabi ko, ang gandang model, di ba? In fact, kaya yun ang ginawa kong model sa inyo na mamimigay kayo ng 50 animal, isang processing sa bawat willing na mga co-op. Kaya sinisimulan natin yon. Kaya lang, gusto ko makita lang, ang tinatanong ko sa inyo, after 5 years, ano na ang ma-expect natin na production ng milk sa Pilipinas because of the model we are doing. Eh parang mali naman yung computation nyo. Diyos ko, after 5 years, 1%. Pag ganun ang mangyayari sa atin, mali model natin. Mali model. Oo, kaya ayusin niyo yung model niyo kasi that's your problem. That's not the problem of the senators. We're just helping. That's the problem of your agency, Philippine Carabao Center at saka National Dairy Authority. That's your problem. Ay, bigyan niyo kami ng magandang presentation.